Good morning po muli mga kababayan. Bago po bago tayo mag-proceed, gusto ko lang po na sagutin yung ilang katanungan ng ating viewers. Na yung isa nga po, ang tinatanong po niya sa akin, paano na raw ba yung 125 million na confidential fund na naubos ni BP Sara in 11 days noong December 2022. Kasi nga sa ngayon, di ba, give up na niya yung 500 million na hinihingi niyang confidential fund para sa Office of the Vice President. At yung 150 million para sa DepEd, hindi pa niya ginigive up completely. Nagbabakasakali pa siya na baka maawa yung ibang senador. Okay. Yaman daw po na actually hindi pa man final yun kasi mayroon pa pong mga ilang senador na nagbabalak pa na mangumbinsi ng mga kasamahang senador na ibigay pa rin yung kahilingan ni Sara Duterte. Yung si Tolentino, parang yung pahiwatig niya na ngayon anya na kahit daw kusang isinuko ni Sara yung confidential fund, nasa Senado pa rin yung pagdedesisyon. So anong ibig sabihin nun? May balak pa rin siya na ibigay. Tarantado itong Tolentino na ito kababayan pa naman. Si Raulo, talagang hindi nag-iisip. Ito po mga ganito, yung mga pro-Duterte na ito, hindi nag-iisip ng para sa kapakanan ng bayan. At ito nga, magkakaroon pa rin ng joint session. Pero sa tingin ko naman malabo na yan Iilang senador lang yan na gusto pang ibigay talaga. Siya papayag ba yung Kongreso? At ito po, yung tanong po ng isang viewer ko na okay daw na at least iginibap na daw ni Sara yung itong mas malaki, yung 650. Actually, 500 lang ang ginigibap niya Hindi pa niya ginigibap po 150 para sa DepEd. Paano naman daw yung 125 million na inubos noong December 2022? Ano na daw ba ang mangyayari doon? Ganun na lang daw ba yon? Ngayon, ito po yung sagot ko dyan, Kung alam po ninyo na, di ba, naka-file na yan sa Supreme Court, yung tungkol dyan sa issue ng 125 million, na ang nag-file po niyan, yung Makabayan Block at yung ilang magkakasamang mga dilawan. Dilawan kasi sila Barry Gutierrez, di ba? Pero hindi natin inaano yung kulay nila. Yung sinasabi natin dito, at least gumagawa sila ng paraan. Mukhang hindi sila papayag na talagang hindi ito panagutan ni Sara. At ang gusto nga po nilang mangyari, ibalik. Dapat lang. Di ba? Dapat lang ibalik. Kasi ang sabi ni Digongyo, yung tatay ni Sara, hindi naman daw nagastos. Ang labo nga ng mga salita niya Nung una, ang sabi niya, ginastos daw sa mga seminars and field trip ng tungkol sa ROTC, pagbabalik ng mandatory ROTC. Alam niyo na paghahalata ang kasinungalingan December lang, in 19 or 11 days ba, whichever. Kailan nangyari yung field trip na yon? Wala tayong nabalitaan. At yung mga seminar na yan, na paghahalata na nagtatahi-tahi ng kwento, itong si Digongyo,
In another time naman, sinabi niya, hindi naman daw nagastos. Oh, kung hindi nagastos, o di ibalik sa treasury. Ibalik sa National Treasury kung hindi nagastos. Diyos ko, napaghahalata po talaga na sinungaling ang mag-ama na ito. So, doon po sa nagtatanong na viewer, yun na po ang status sa ngayon. Nasa Supreme Court na. So, antayin po natin ang resulta sa Supreme Court. Hindi ko lang sure kung malakas ba ang kapit nito mag-ama sa Supreme Court. Pero, ano't ano man po yung mangyari dyan, kung daanin man nila yan sa kapit, hindi po papayag yung taong bayan na hindi maibalik yung pera. Itong mga nag-submit na ito ng petition dyan sa Supreme Court. Kaya nga po yung ginawa eh. At dapat lang po, dapat lang talaga. Hindi naman pala nagastos eh. O di ibalik para magamit sa ibang bagay. At hindi naman pala nagastos. Bakit naghihingi pa ng 650? Booking na booking po ang mga kasinungalingan nitong mag-ama. 'Di ba? Sinungaling itong mag-ama na ito. Alam na alam po natin kung bakit nag-iimbak ng pera itong si Sara, itong mga Duterte na ito. Nag-iimbak ng pondo para sa 2028. Yun po yun eh. Kaya nga tayong mamamayan, bantayan po natin yan. Kung hindi yan nasilip ng taong bayan, yung paghahakot ni Sara ng pera, at syempre hindi lang naman idea ni Sara yan. Idea nila yan ng kampo nila, si Arroyo, si Duterte. Pinipirahan yung National Treasury. Pinipirahan yung taong bayan, yung bansa natin, pinipirahan. Pagkatapos niyan, kasi gusto makasiguro na maging pangulo si Sara eh. Kailangan manalo eh. Kaya kailangan nila malaking pondo. So pupunduhan nila ng malaki. Saan manggagaling? Dito, sa mga nare-request niya ng confidential fund. Biruin mo nga naman kung natuloy yung 650. Tapos taon-taon yun, kung nagpabaya lang na madenggoy tayo nitong mga Duterte na ito. Biruin mo sa 2 taon lang more than 1 billion na. Laking pera nun. Naniniguro na mananalo sa 2028. Bubuhusan ng pera yung kandidatura. Plus, yung pondo pa na manggagaling sa China. Sigurado yan. Diba? Nangingialam ang China sa politics natin. At maglalabas yan sila ng malaking pondo. Kaya wag po nating hahayaan na mangyari yan. Hindi po pwede na makaupo na muli ang Duterte sa Malacanang. Hindi pwede. Kailangan may gawin tayo na mapigilan ang pamamayagpag uli, ang paghaharing muli ng Arroyo Duterte sa ating bansa. Kawawa ang bansa natin. Kawawa tayo. Magiging probinsya tayo ng China. Paghaharian tayo ng komunistang China. Alam mo ang isang magandang mangyari dyan? Ipadampot na yan sa ICC yung mag-ama na yan eh. Pati itong mga pro-China na kaibigan nila, si Bato, si Bongo. Ewan ko kung tingnan natin kung ano ang gagawin ni Bongbong Marcos. Pero isa po yan na anong tawag dyan? Isang magandang baraha ni Bongbong Marcos.
Kasi hindi dapat eh. Hindi pwedeng maupo yan si Sara. Ala namang kwenta yan eh. Ala namang utak yan eh. Tingnan mo nga, magsalita lang eh. May kopya na, nagbabasa na. Para pang grade 1 kung magbasa. Yan ba? Boba, bubita. Mukha pang lalaki. Kaya, ang dami naman dyan na pwedeng maging pangulo eh. Makakahanap pa tayo, hindi yan, para naman tayong desperado. Kung yan na yung ilalagay natin. Ala namang kwenta yan eh. Puro lang kwarta, maghahakot lang yan ng kwarta. At sila lang ang mamayagpag dito sa bansa natin. Gawin nilang kaharian itong Pilipinas. Eh, mga mamamatay tao yata yan eh. O di pag sila na naman dyan, eh, tuloy-tuloy na naman yung EJK. Di ba? Tuloy yung tuloy yung drugs. Kaya mga kababayan, dapat tayo maging vigilant. Magbantay po tayo. Ako talaga, ayaw ko na yung si Sara ang basta anybody na nasa kampo ng Duterte Arroyo. Hindi po talaga pwede. Hindi na bali na yung sinasabi ng mga anti-Marcos na involved daw sa smuggling, itong sila Liza Araneta. Eh ano ngayon? Bakit? Kung mawala ba sila Liza Araneta at pumalit ang Duterte, mawawala ang smuggling? Ganun din yun. Hindi ko sinasabi na pabor ako sa smuggling. Of course not. Ang sinasabi ko, kahit sino umupo dyan, ang smuggling hindi mawawala. Lalo pa kung Duterte Arroyo. Mas matindi yan eh. Nandiyan dyan ang smuggling, hindi yan mawawala. Kahit sino umupo dyan. Kaya huwag niyo sabihin na gusto ninyong patalsikin si Bongbong Marcos dahil sa na-involve sila sa smuggling. Bakit yung ipapalit nyo ba, hindi itutuloy yung smuggling? Bago pa man umupo dyan si Bongbong Marcos, dating may smuggling na sa DA at sa lahat ng namamayagpag ang smuggling. O ano sinasabi nyo na hindi ko sinasabi na okay ang smuggling. Ang ibig ko lang sabihin, smuggling is here to stay. Kahit sino mang umupo. Kaya at least, itong Marcos, anti-China. Kaysa naman, maglalagay tayo dyan ng presidente na magi-smuggling na, pro-China pa. Saan ka? Yun ang ibig ko sabihin. Hanggang dito na lamang po muna, kasi nangangati na naman ang lalamunan ko. Magpapagaling muna siguro ako. Grabe talaga, pabalik-balik yung lagnat ko eh. Sige po. Thank you for watching and see you in my next vlogs. Peace.